Good day, magandang araw. Kumusta po? Welcome sa ating episode. I'm Lyndon Catulong. Samahan niyo ako mga kababayan hanggang sa patapos ng episode na ito. Bago sa lahat, mga pabati naman sa ating mga kababayang OFWs abroad. Kumusta po kayo? Ingat-ingat lamang po diyan kung saan man kayo naroroon. At bago din sa lahat, nais ko pong ihiling sa inyo mga kababayan, paki-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. Talakayan natin ngayong araw itong mga hiling ng ating mga senador or elected officials sa mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa Senado. Ano po? Sapagkat napaka-importante ang mga posisyon, lalong-lalo na mga kaibigan sa mga maiinit na mga posisyon sa Senado, especially diyan sa Blue Ribbon Committee. Mga kababayan, after sa nakaraang eleksyon sa Mayo, siyempre magpo-positioning na yon sila. Ano po? Lalong-lalo na kung sino ang mga hahawak ng mga komitiba. Lalong-lalo na yung mga komitibang importante sa mga panahong ito, especially na, yun na nga, ang sabi ng Pangulong Marcos, pakinggan natin ang ating latest suna na meron ngang korupsyon. Bago pa man, naibigay pala sa kanya ang Blue Ribbon Committee, ang makapangyarihang komitiba diyan sa Senado, na siya po ang responsabling mag-iimbestiga ng lahat ng mga katiwalian sa mga opisyal natin sa ating gobyerno. May hiling pala siya na gusto talaga niya mga kababayang hawakan ang Blue Ribbon Committee para, yun na nga, para mag-imbestiga. Ano po? Pakinggan natin mga kababayan si Senator Marcolita. Sa lahat ng pagkakataon na merong korupsyon, nawawala yung pagkakataon magkaroon ng pag-asa ang mahirap. Ibigay sana sa akin yung Blue Ribbon Committee sapagkat yun ang magiging dahilan para maimbestigahan lahat ang malalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa. 30% of our national treasury goes to private pockets. Isa yun kung bakit lalong lumalala ang paghihirap ng ating bansa. Yung 30% na yun ay para sa public education, para sa public health, para sa public safety and public order. Ang natutubunan nun ay yung mga marginalized. Yun ang nawawala sa kanila. Kapag hindi naayos yun, lalong lulubha ang kahirapan dito sa bansa. Kahit ano pang sabihin nila, lahat ng administrasyon sinasabi na i-alleviate natin ang ating bansa sa kahirapan. Hindi mangyayari yun habang papalaki ang antas ng korupsyon sa ating bansa. Yan. Okay, inyo narinig mga kababayan na talagang gustong-gusto niya Blue Ribbon Committee dyan sa Senado. Alam niyo mga kaibigan, lahat ng Pilipino siguro, majority, if not all, no, ay natutuwa mga kababayan nitong nangyari na ibigay talaga kay Senator Marcolita ang komitibang iyan. Kasi nga po, hindi natin sinasabi mga kababayan na di naman kwalipikado yung ibang na-elect na mga senator. Kwalipikado naman. Pero alam niyo, si Senator Marcolita mga kababayan, di naman tayo nag-akusa sa ibang mga senador. Sa tingin ko po, straightforward. Ano po? Straightforward na senator, tumatayo talaga at pakipaglaban mga kababayan sa tingin niya kung ano po ang tama. Ano po? Kaya ngayon, yung kahilingan niya na narinig natin mga kababayan, binigay sa kanya nitong katatapos lamang na pagbigay po ng mga committee chairmanship diyan sa Senado. Ano po? So, magagamit ang kanyang kalaman bilang abogado. Alam natin mga kababayan, sa Senado, ilan lang ang mga abogado. Ano po? Mas marami ang hindi abogado. Hindi natin naman minamaliit yung hindi abogado, pero alam naman natin mga kababayan, kapag ka-abogado kumbaga nakikita whole-rounded ang kanilang kaalaman o knowledge patungkol sa mga batas. At hindi mga kababayan natitinag. Hindi naman natin sinasabi na yung iba natitinag sila, pero iba talaga ang decisive action ng isang abogado, the like of Senator Marcolita. Ngayon ito maganda. Ito ang maganda. Ang balak po talaga ni Senator Marcolita mga kababayan na imbestigahan niya itong grabing epekto
ng nangyari, grabing nangyari na baha, mga kababayan, na samantala meron tayong millions and billions of pesos na budget pala, mga kaibigan, sa ating gobyerno. Kaya po, kung natatandaan pa natin, yung nakaraan lamang na suna ng presidente, talagang nagalit siya, mga kababayan. Dahil siguro sobrang tiwala niya doon sa kanyang mga nakapalibot, lalo-lalo na yung mga kasamahan nila dyan sa Kongreso, bigay ng pondo. Kaya every time na may suna, for the past 3 years, kung hindi po ako nagkakamali, lagi pong pinagyayabang at nabanggit talaga yung pong flood control kasi meron silang malaking pondo pala na ibigay dyan. You cannot imagine, mga kababayan, in 2025, hindi po ako nagkakamali. Last year ba yun na pondo nila? Mas malaki, mga kababayan, ang naibigay na pondo sa flood control. I-imagine natin, ha, mantakin mo, mas malaki pa ang flood control na pondo kaysa sa health, education. Basta, mas malaki siya sa dalawa. Mantakin mo, ang budget ng flood control, mga kababayan, napakalaki pala kaysa sa ibang mga importanteng mga ahensya. Lahat naman importante. Pero may 4 na pinaka-importante. Kasama na dito ang tinatawag nilang pondo po ng DPWH. Diyan sa flood control lang, ha, hindi kasama pa yung ibang hindi pa yung kasama yung iba, mga kababayan. Sa flood control pa lang. Imagine mo, ha, ang Department of Education, talo pa. Ang Department of Health, talo pa. Buti na lang ang Department of Agriculture, meron. Grabe. Ganun siya, mga kaibigan, hindi proportionate. Ano po? Kumbaga, hindi tukma ang pag-distribute po ng pondo doon sa mas mga pinaka-importante. Sabi ko na nga lahat naman importante, mga kababayan. Ano po? Wala namang hindi importante. Pero itong mga importante, lalong-lalo na sa agriculture natin. Makikita naman natin, mga kababayan, ang agrikultura natin problematic. Kaya nga po, lagi tayong nag-i-import na. Ultimo isda, ini-import na. Samantala, napakalawak ng ating karagatan. Ano po? Dito ang mga malawak na pwedeng pangisdaan. Pero umaangkat tayo abroad. Yung palayan. Ang ating palay, mga kababayan, ang ating bigas, ini-import na natin. Ano po? Samantala, country ng ating kinukunan ng bigas, mga kababayan, based on the history, dito sila po, yung mga technicians nila, dito nag-aaral sa atin, dyan sa UP Los Baños. Tayo na, iwanan na. Di ba? Sila, mga kababayan, kumikita na sa technology na dito nila na pag-aralan sa atin. Kita mo yan? Napag-iwanan ang ating agrikultura. Ang dami-dami pong mga problema talaga. Kaya nga po, dapat talaga ma-imbestigahan. Ako, kung ako'y inyong tatanungin, mga kababayan, first agenda on the Blue Ribbon Committee, mga kababayan, itong issue ng flood control. Ayan pa lang, hindi pa kasama yung iba. Kasi ang dami pang dapat pagtuunan ng pansin. Dapat maimbestigahan. Diyan pa lang sa ating
Department of Public Works and Highways. Ano po? Hindi pa kasama yung iba. Kaya talagang kailangan di ko malaman mga kababayan. Meron ding nagtanong, sa kanila naman yon na bakit daw, di ba? Narinig ninyo yan, na bakit daw sa baguhang Marcolita mga kababayan diyan sa Senado, bakit naibigay daw sa kanya ang naibigay daw sa kanya ang makapangyarihan na committee ba, yung committee on yung Blue Ribbon Committee. Sa tingin ko naman mga kababayan, hindi siya baguhan na legislator eh. Kasi almost 20 years siya mga kababayan naging congressman. Ano po? Hindi nga man lamang nabigyan ng eksaktong committee ba, lalong-lalo na yung committee na ganun din, kagaya ng committee ngayon na naibigay sa kanya, hindi nabigyan ng congressman pa siya, kasi hindi nga kalyado. Ano po? Ngayon, hindi naman sa because kalyado, nakikita natin ang kanyang kapasidad eh. Ang ableness in his capacity mga kababayan. Ako naniniwala talaga na malaking tulong at malaking mangyayari mga kababayan na mapanagot yung mga taong responsable sa paglustay ng pera ng taong bayan. Imagine mo, sa flood control nga pabalik-balik natin kasi ito ang tawagin nating pinaka-hot issue mga kababayan eh. Kasi nga po yung ating presidente, ito ang bukang bibig niya bawat suna na pinagmamalaki nga ito. Ang daming project mabot ng how much was that? 500,000 project nationwide, yung flood control. Lahat ng mga lugar sa ating bansa, mga kababayan, pagka nandoon yung tumama yung mga kalamidad na yan, bagyo, itong mga kalamidad na pagka tumama po, may baha, sabihin na lang natin, dahilan ay sobrang lakas ng ulan, mga kababayan, sobrang dami ng tubig, nasisira eh. Kaya nga, may mga katanungan, mga kaibigan, na nagsabi, may pundo, mga kaibigan, na laging sinasabi para sa flood control. Ngayon, flood control pundo para sa baha. Yan. May pundo para sa baha. Pero ngayon, nandyan ang baha, nasaan ang pundo? Bakit po binabaha? Di ba? Kasi bigyan ng pundo para sa baha. Ngayon, nandyan ang baha, wala ang pundo. Kaya mga katanungan eh. Di ba? For your comments, just write down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At siyempre, pakishare naman po. At kung nagustuhan ninyo, like naman. And don't forget to click the bell button para lagi po tayong updated.